Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Ayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang nakaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo, siyang nagsugo sa akin. Ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin. Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po tayo. Sa araw ng Biyernes na ito, araw ng debosyon natin sa mahal na pong Jesus Nazareno at sa patuloy na paglalakbay po natin sa panahong ito ng Kwaresma, ay tayo ay iniimbitahan ng ating mga pagbasa. Unang-una, narinig natin sa ating unang pagbasa ang salitang pananatili. Sa isip ng masama, pag-iisipan niya na masama, ang tao gumagawa ng mabuti. Pag-iisipan niya ng hindi maganda. Minsan ay pagtatangkaan, sisiraan, gagawa ng kwento. At ang imbitasyon sa atin bilang Kristiyano, sa kabanalang ito, do not lose your goodness in the face of bad people. Do not lose your kindness in the face of people who persecute you. Manatiling mabuti, manatiling namumuhay ng may kabanalan, manatiling nagmamahal. Para sa atin, siguro, gusto natin bumawi, gusto natin gumanti, lalo na sa mga taong hindi natin kasundo, pero, ang imbitasyon sa atin, manatiling mabuti. At yan ang nagpapaiba sa atin bilang Kristiyano. Lagi nating pinipili na maging mabuti. At alam ko, mahirap para sa atin. Minsan, andyan yung pakiramdam na gusto mong gumanti. Pag siniraan ka, gusto mo, siraan mo rin. Pero sana sa atin bilang Kristiyano, nariyan ang kakayahan natin na tumindig para sa kabutihan. Dahil ang pagpili natin ng paggawa ng mabuti at pagiging mabuti sa kapwa ay pagiging tapat natin sa salita ng Diyos. Sa ating ebanghelyo, si Jesus ay nagpapahayag ng hayagan sa templo. At para sa Kanya, kahit anuman ang sino man ang nagtatangka sa Kanya, ay hindi niya pinansin. Mas mahalaga para sa Kanya ang gawin ang misyon niya na iniutos sa Kanya ng Ama.
What is more important for Jesus is to be faithful to His mission. Kaya, si Jesus, habang nagpapahayag sa templo, nananatili sa kanyang sa kanyang misyon na ipahayag ang mabuting balita. Tayo bilang mga Kristiyano at bilang mga deboto ay iniimbitahan din na manatili. Manatili na maging mabuti. At hindi ba sa paglakbay natin sa ating debosyon, ito ang ating ninanais, na tayo ay maging mabuti. Hindi lang mabuti sa pagdarasal, kundi mabuting Kristiyano, mabuti sa kapwa natin. Hindi lang mabuti kapag magmamahal na araw na, kundi mabuti kahit saan tayo nagpupunta. Nakikita ang tatak na pagiging deboto sa buhay natin, sa ating pamumuhay at pagmamalasakit sa kapwa natin. Kahit na ang mga nasa paligid natin ay minsan ay titignan, hahamakin ka, titignan ka ng hindi maganda, kasabihan ka, simba-simba ng Quiapo, di naman mabait yan. Pero, hayaan mo yun. Huwag mong pansinin yun. Ang mahalaga, nagsisikap kang maging mabuti. Nagsisikap ka na maging katulad ni Jesus. At ang larawan ni Jesus ay ang Diyos na tapat sa Ama. Ang Diyos na masunurin sa Ama. Kaya sana sa atin din, sa ating pagnanais na lumago sa kabutihan, wag na wag sana mawala ang pagiging masunurin natin. Masunurin sa utos ng Diyos. Masunurin sa kanyang mga aral at turo. Doon tayo lumalago sa kabutihan. At doon umaangat ang ating paglago sa pananampalataya kung pinipili natin na maging mabuti. Pananatiling tapat. Si Jesus, kahit ano pa, ay pinili ang maging tapat. Tapat sa misyong iniatas sa kanya ng Panginoon. At sa atin din bilang mga Kristiyano, iniimbitahan din tayong piliing maging tapat. Kaya hindi ba itong mga panahon na ito, panahon ng Kwaresma ay panahon natin na pakikinig sa salita ng Diyos, panahon na mas pinapalalim natin ang buhay panalangin natin at paglalim ng ating ugnayan sa Diyos. Kaya sa paglalakbay na ito, iniimbitahan din tayo na maging tapat kay Jesus. Tapat sa kanyang aral, tapat sa kanyang utos, tapat sa ating pagmamahal sa kanya. Kuminsan, hindi tayo consistent, pero patuloy na magsikap, patuloy na bumangon, patuloy na magbalik loob. At hindi ba ang paraan ang pagbabalik loob ay paraan din ng pagiging tapat natin sa Kanya? Pinipili natin Siya kahit minsan tayo ay nagkakamali. Pinipili natin ang Diyos, pinipili ulit ang Diyos kahit minsan ay nagkakasala tayo. Bumabangon ulit, nagsisikap maging tapat, tulad ng pagiging tapat ni Jesus sa misyong iniutos sa Kanya ng Ama. Sana tayo din bilang mga deboto ay maging tapat din sa debosyon natin. Hindi lamang ang katapatan ay nakikita sa pagsagawa ng mga panata natin, kundi ang pagiging tapat natin sa salita ng Diyos ay nakikita sa pamumuhay natin. Manatiling mabuti, lumago sa kabutihan, manatiling tapat dahil si Jesus ang sinusundan natin. Amen.